Yes, buti na lang maganda ang sikat ng araw. God bless po sa ating lahat. Nagpa-reserve na po tayo at doon tayo mananangalian sa Vikings. Unang beses lang pong pumunta doon. Good morning po sa inyo mga kani. Meron po sana akong ibabahagi at isang maiksing kwento. Alam niyo po ba na dumaan ang birthday ko ay hindi ako naghanda. At bukod pa dyan, dumaan pa yung Happy Father's Day. Buti na lang nabusog tayo ng pagbati sa aking kaarawan. Meron nga pala itong kasunod na Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng ama ng tahanan. May handa o wala, masaya pa rin tayo dahil nabusog tayo sa pagbati. Pero may nabalitaan ako, i-sponsoran daw kami ng aming mahal na kaanak. Medyo matraffic ang papuntang crossing ngayon. Pero sa sarili ko, abot-abot ng aming pananabik. Ano ba yung inaalok nilang wantusawang pagkain na yun? Hindi na nga kami nag-umagahan, nagkape lang ako. Eto, malapit na tayo. Eto na po, narating na po natin ang Mega Mall, Main Entrance, Building B. Bakit na po tayo sa 4th floor kung nasaan yung Vikings? Alam nyo tuwing mapupunta ako ng Mega Mall, lagi kong dinadaanan yan eh. Pero daan lang ako ng daan. Pero ngayon, sa kauna-unahan kong pagkakataon, kakain tayo dyan. Nung nasa 4th floor na kami, itinuto ko muna ang video ko dun sa Passion Hall Building. Unti-unting tumaas na parang nasa pelikula. Hanggang sa maabot tanaw mo ang logo ng Vikings. At masasabi mo sa iyong sarili, wow, ulam! Ang umpisa nga pala ng pananghalian ay 11 at magtatapos ng 2:30. Pero inabot na kami ng 1:00. Meron pa kayang handa? Ang balita ko, napakarami daw putahe dyan. Mga handa na Pampinoy at mga handa mula sa ibang bansa. Para na nalalambot ang tuhod ko sa gutom. At tila napakarami ng tao at marami nagsasaya sa loob. At naririnig ko ang mga katagang happy birthday. Yun na nga. Matapos nating maipaalam ang ating number, kaya binigyan na tayo ng go signal para pumasok. Itinuro naman ng staff ang ating upuan. Kaya excited na po tayong lahat. Kaya pasensya na kayo sa aking salita. Medyo nagugutom lang po. Ako mismo ang umahawak ng video. Iniwasan ko pong magalaw. Baka kung mahilo kayo. Ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang putahe. Pati na yung mga matatamis. Mula sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Meron daw mga tip. Pagpupunta kayo sa mga wantusawang pagkain. Dahil marami nga silang inaalok, unahin daw yung mga karne at isunod mo yung mga seafoods. Huwag ka muna mag-iinom ng tubig dahil mapupuno ka agad ang tiyan mo. Isang tabi mo muna yung mga matatamis na pagkain. Orderin mo o kainin mo yung mga sosyal na karne katulad ng mga beef, lamb. Sa pangalan pa lang, sosyal na. Kain na po. Kain na po tayo. Kain po tayo. Pagdating namin ay puno na pala halos ang restaurant. Kaya tara, puntahan natin yung karne, yung unang panlaman natin sa ating tiyan. Pagpasok namin sa loob ay umaamoy na yung mga luto at pati na rin yung mga pastries at mga cakes. Sa totoo lang napakasarap palang maranasan yung ganito. Bawal lang hindi inuubos na pagkain, bawal mag-share, bawal mag-uwi. Kahit makailang plato ka, hanggat kaya mo. Alam nyo, nag-agawa pa nga kami ng plato ng anak ko dyan eh. Akala namin yun lang ang plato. Napakaraming palang plato dun sa ilalim. Woo! Ito na mga kahani. Talaga namang katakam-takam ang mga amoy. Amoy na amoy ang bango. At narito na yung pinakahihintay natin. Ito yung tinatawag na Brazilian roast beef daw. Grabe, ang bango-bango talaga. Ito naman yung aromatic roasted chicken. Kaya sinabi kong aromatic, ay iba rin talaga yung bango niya sa mga ordinaryong chicken na napili natin. At saka nung matigman ko yung manok, iba yung lasa niya. Napakalambot ng karne at saka napakalinamnam talaga. Ito ang masarap, balik-balikan. Ito din nga pala dyan, leg o palam. Ang lambot-lambot ng karne niya at saka napakaraming sauces na pagpipilian. At saka yung mga sauce, napakainit pa. Sa katunayan ay napakaraming pagpipilian na klase ng sausawan dito. Parang hindi ko makuha na ng video yung loob yung paghihiwa ng karne. Kaya lumipat ako at iniba ko yung angle ng aking video. Marami pala silang reserbang nakatago. Hindi sila nagpapalit hanggat meron pang nakukuha ang customer. Ang bilis nga palang maubos nitong leg of alam. Nakakain na ako yan. Masarap, kaya bumalik po ulit ako. Sabi nga ay bumalik ka hanggat gusto mo, hanggat kaya mo.
Kahit magkaipon-ipon na yung plato sa lamesa nyo, okay lang naman yun. Napakarami niyang sauce at condiments. Pwede rin lagyan ng mantika, lalong-lalo na yung olive oil. Grabe. Hindi lang lokal na sauce to. Yung mga sauce niya, parang mga imported. Iba yung mga lasa. Ang sarap. Parang nalalasa mo yung mga butter na may halong olive oil. Ito yung pinakamaganda rito. Ito yung mga sinigang na paluto. Merong salmon, clams, mussel, beef, chicken, fish cake, at pork. Wala rin ditong problema sa mga ricado. Narito na yung mga ricado, ikaw na mamimili. Kung gusto mo naman, sila na ang bahala sa mga ricado. Basta mamili ka lang kung ano yung pita sa iyong karne, yung paborito mong karne na gusto mong ipaluto. Kitang-kita mo at halatang-halata mo na ang mga ginagamit nilang mga ricado ay talagang sariwang-sariwa. Dahil ang kulay niya, green na green talaga. At pati mga prutas at saka mga gulay ay talaga namang malulutong. Ayan nga po, lumipat tayo sa ihawan. Ito yung mga grills. Iba't ibang klase ng karne. Beef, chicken, pork, tuna. Meron din siyang salmon. May mga ricado na, marinated na yung karne. Gagawin na lamang, iihawin na lamang ito. Isa rin to sa mga mabilis maubos, itong mga barbecues. Kaya kung magpupunta kayo rito, huwag niyong kalilimutan ito. Itong masasarap na barbecues. Dahil yung mga barbecues, pag isinawsaw mo sa sauce, ay talaga napakasarap ng timpla ng pagkakagawa nila. Lahat ng mga raw materials dito ay talaga namang sariwa. Tayo nga pala ay naghihintay ng ating pinaluluto. Alam mo bang habang inaantay natin to ay lalo tayong natatakam dahil habang inaantay mo ay sumisingaw yung bango ng mga barbecues na kanyang iniihaw. Libre nga pala ang cake dito na may pangalan pa. At meron din tayong panibagong tip. Huwag na huwag mong palilitasin yung yogurt ice cream dahil ito'y masustansya at punong-puno daw ng good bacteria para matunaw ang kinakain mo. At pag natunaw ka agad, balik ka ulit. Meron din silang hot tea kung gusto mong matunawan ng pagkain. Napakarami ring dressings or toppings sa pagpipilian dito sa yogurt. Pero para sa akin, mas maganda yung simple na lang. Huwag ka na lang maglagay ng mga toppings. Baka mamuno pa yung tiyan mo dahil busog ka na nga. Eto pa, matapos yung mga karne at yogurt, punta ka dun sa sushi at saka sashimi. At baka sigurado, marahil, ito na yung magiging kanin mo dahil ito yung combination ng mga sariwang isda, prutas na hinaluan ng mga sweets at condiments. Napakasarap ng pagkakagawa ng sushi. Ba't iba rin ang flavor niya? Ikaw na rin ang mamimili kung saan ka ba nasasarapan. Sa pagkakalasa ko ay lahat naman ay masasarap. Kaya kain ako ng kain. Ito naman yung sikat sa Thailand, ito yung pinaghalong mga gulay. Kaya ito, balik ulit tayo sa sushi at saka sashimi. Dito naman tayo sa section ng sashimi at saka sushi. Ito nga pala yung mga flavor na pagpipilian mo. Malinaw na malinaw, ito ay Japanese authentic cuisine. Sushi and sashimi. Nakikita nyo ba, nakikita ko mga kani? Parang gusto kong iwi yung bangkang malaki. Mula sa iba't ibang klase ng isda, octopus, na in-steam lang at yung iba'y ginawang fish cake. Niluto lamang ng konti. Yan ang mga flavor. Makikita nyo ang mga flavor. Babasa nyo yung mga flavor. Iba't iba rin klase. At ito yung sushi. Nakakatam talaga. Marami na ako nakakain talaga. Ang susunod po nito ay gagawa tayo ng Mexican tortilla. Madali lang pala pag halo-haloin natin ang flavor niya at saka yung mga spices. Nahinaluan na rin ng mga gulay. Kaya pinakuha ko ng aking anak ng taco. Yan. Isa lang. Lagyan mo dyan. Ibuka mo. Lagyan mo ng palaman. Kunti lang. Nilagyan ng green bell pepper. Naghahanap din kami ng red bell pepper. Hiniwa-hiwa ng pahaba. Iba ang panlasa ng Pinoy at Meksikano. Mozzarella cheese or grated cheese. Ilalagay natin dito sa taco. Mamaya natin at paghalo-haloin natin yan. At ito yung pickles. Hinaluan natin ang pickles na medyo maanghang pala itong pickles na to. At lagyan natin ang kinchay. Pagsasama-samahin natin ito, imemekos-mekos natin yan. Tirang bahala na to.
At ito pa, lagyan natin ng sibuyas. Sige anak, halo-halo lang natin yan ng konti-konti. Lagyan natin ng sibuyas na mura. Yan, mamaya natin paghalo-haloin yan. Ako na bahala dyan. Ako, kasi akin yan eh. Lagyan natin ng cucumber, pipino na hiniwa-hiwa ng palit. At saka lagyan natin ng cabbage, repolyo na hiniwa-hiwa na maliit. Yan, konti-konti lang, baka masobrahan. Masobrahan na sa ating taco. Lagyan natin ng famous na red beans. Yan ang mga Mexican style, red beans. Ang lambot ng red beans pala. Yan, malalaking red beans ito at saka ang lalambot pa. Ito yung pinaka-bita natin. Ito yung combination ng beef. Yan ang pangpapaibabaw natin. Pangunyan. Yan. At ito na yung famous hot sauce natin na ilalagay natin dito sa taco. Yan. Easy lang anak. Baka magtapon-tapon. Yan. Ihahanay natin yan. At saka itiklop natin yan magkabila. Ako na bahala dyan anak. Itiklop mo na lang. At saka dadali natin sa lamesa. Ito lang mga kahani. Kakainin ko na po ito. Kapag halo-halo ko na, lagyan din natin ng konting pickles na plain na medyo maasim-asim na konti. Panghalo natin dito sa manamis-namis at merong kombinasyon na maanghang. At meron ding manamis-namis na lasa. Yan, ito na. Ititiklop po natin ito. Anak, itiklop po na. Yan, titiklop po natin. At saka dadalhin na namin sa lamesa. Gawa na. Pwede kami bumalik. Ayan po ang ating Mexican tortilla. Narito naman po tayo sa famous Italian bread. Alam niyo ba yung mga tinapay na to? Napakaraming klase ng palaman dito. May mga gulay. Ito lang po yung mga iba't ibang klase na tinapay. Medyo may matigas, may malambot na tinapay. Napakaraming mga butter. At ito yung mga prutas, gulay na pwede nyo ilahok dito sa sandwich natin. Ito yung gagawin natin pinaka-sandwich dito sa tinapay na famous nila sa Italian cuisine po. Samahan nyo na rin ng unlimited supply ng mga beer at matatamis na mga gawang Pinoy. Puto, kutsinta, kalamay, kasaba, pichi-pichi, biko at sapin-sapin at maha. Kung oras na nauuhaw ka na, napakaraming pagpipilian dito ng mga juices. Ang famous dito yung guayabano juice at saka kamyas juice. Yun yung paborito ko. Gusto mo plain drinks na lang, sa sobrang dami nakain o hindi magtubig ka na lang para matunawang ka agad ng pagkain. Ang hindi ko masyadong nakain, itong section na to, itong Italian cuisine na to. Kasi napakaraming pasta, napakaraming luto na pagpipilian. So, sobrang dami na pagpipilian, hindi na ako nakapili. Nabusog na kasi kaagad ako dun sa karne. Kung gusto mo parang nag-explore ka lang, kaya tikman-tikman mo lang lahat ng konti-konti. Sa mga oras na ito ay punong-puno na ang aming tiyan. Kaya ang ginawa ko, nag-video-video na lang muna ako. Umikot-ikot ako at naglakad-lakad ako. At napapansin ko, marami kami nag-video. Okay lang naman sa kanila. Parang proud pa nga sila eh. Siyempre, pati ako bilang customer. Marami pa akong hindi nakakain dito sa Italian cuisine. Mamaya, titikman ko yan. At narito tayo sa Chinese cuisine. Ito yung mga Chinese dumplings, ito yung mga siomai, siopaw. Pakuhit-kuhit ako sa mga pagkain dito, yung mga cakes, saka mga pastries. Titikman ko lahat para matikman ko yung mga ino-offer nilang masasarap. Lalo yung mga strawberry cake, mango cake, at marami pang iba. Alam mo, lahat ng cake masasarap. Hindi masyadong katamisan. Hindi siya sobrang tamis. Tama-tama lang yung lasa niya. Kung may mga oras naman na nauumay na yung panlasa mo dahil busog ka na, meron ditong fresh fruit slices. May pakwan, may melon, may pinya, strawberry, mangga, beetroot, lettuce, napakaraming prutas at gulay na pagpipilian. Ay pagsamasamahan nyo natin, gawin na nating salad. Ito rin ang mga salad na napakaraming pagpipilian. Meron avocado, dragon fruit, olive fruit, potato salad, Thai salad, macaroni salad, iba't ibang klaseng bacon and ham, at pati na rin malalaking cheese, mozzarella cheddar blue cheese. Meron din may amoy na cheese na hiniwa-hiwa din ng maliliit. Ito yung pamosong Mexican tortillas. Ito yung mga pinaghalo-halo mga prutas, karne, gulay, sauce, manghang, at meron hindi manghang, may matamis na combination, at maasim.
Ito rin yung patok sa mga bata. Ito yung gummies and donuts sa mga bata, yung mahilig sa mga matatamis. Ayan ang mga donuts na iniaalok nila, iba't ibang klase at iba't ibang mga flavor. At meron din yung mga pahaba. Ayan ang kanilang kasabap, biko, pichi-pichi at saka grip. Ayan ang kombinasyon ng sariling atin na luto. Ayan ang pichi-pichi. At meron ding maha, kasabap cake, biko. Ayan ang kasabap cake, grip. At yung famous na pancake dito sa Vikings, ayan o, na nilagyan ng strawberry, tsaka minsan nilalagyan din ng chocolate. Isa rin sa pinaka-busy na nagluluto rito itong pancake man na to, na lagi siya nagluluto dahil sunod-sunod ang pagpapaluto ng mga kliyente sa kanya kasi masarap nga. Kaya ito, pumila na rin ako, nagpaluto na rin ako. Pansin na pansin ko masyadong bentang-benta itong pancake na to. Siguro masarap ito. Kaya ito mga kani, malapit na maluto, tikman na natin. At ito nga pala yung mga sikat na mga famous Pinoy na luto natin. Ito yung mga apuntada, Bicol Express, ginataang hito, adobo, menudo, asado, paella, chicken hamonado, chicken curry, at marami pang iba. Get back, come on before we crack. Ito yung sikat dito sa Vikings. Ito yung napakaraming juices. May pinya, may iced tea, may melon, may strawberry, may watermelon, yung kulay green, yung wheatgrass, four season. Napakaraming pagkakailangan. Mayroon tong soursop at meron kamyas. Ito na mga kani, ito yung sample na mga pinagkukuha ko. Beetroot na may lettuce, chicken, leg of lamb, cheese, pizza, Italian toasted bread. Ito naman yung in-order ng mga anak ko. Sushi, sashimi. Yan, merong sauce. Yan, iba't ibang klase ng sushi. Ayan, parang kanin namin palaya. Yung yogurt, guyabano or soursop juice, melon juice, four season juice, at kamyas juice. Namasyal na tayo sa Chinese cuisine. Pangkaraniwan lang sa atin itong Chinese cuisine. Madalas natin makita sa mga paligid natin. Ito yung siomai. Ito yung puto. Siopaw. Ito yung chicken dumpling. Sarap yan. Ito nga pala yung isa sa pinakamasarap. Chicken. Sweet and sour chicken. Make your own pizza. Kung gusto mong paggawa ng sariling pizza, make your own pizza. Nakahain yung mga tunay na prutas at tunay na gulay, sariwang-sariwa, at ikaw na lamang ang magtitimpla. Paghahalu-haluin mo lang ito sa pizza bread, ayun, okay na, papaluto mo na. At ito yung nakakagutom, ito yung French bread at saka Italian bread. Pwede mo siyang hiwain at lagyan ng palaman ng mga lettuce, mga mayonnaise, at marami pang ibang palaman na available dito. At yung malalaking cheese na nakita natin sa ibabaw, mozzarella, cheddar cheese, old age cheese. Ito na aking mga kinuha. May mga shrimp, chicken, sweet and sour, at yung tinapay na may palaman na pala sa loob yan. At meron nilagyan ko siya ng butter. Narito yung masarap nilang cakes and pastries na wanto sawa ka rin dahil hindi masyadong matamis.
Available sa iba't ibang klaseng flavor. Suyo po. Aman, H-A-M-A-D. Ano yung tortilla? Yung kanina? Oo, nasa na yun? Oo. Thank you. Sige, sige, sige. I see. Turo po ang pagbabayan. Opa. Sir, magpasalamat tayo.
yung puti. Lagay na naman po. May naman po. Anak, tuloy ano. Ito ko bubble na. Kalahati. Bubble ka, ma'am? Oo, yan kasi. Bubble na. Happy birthday, Thank you. Thank you. sir. And happy Father's Day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po tayo. Okay, salamat. Thank you. And happy birthday. We wish you and happy birthday. Happy birthday. High five! Thank you, high five! Okay, salamat! Thank you, high five! Yeah, thank you! Thank you, pare. Susunod nun. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Tara, uwi na tayo. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Ay, balik ka. Thank you, pre, ha. Salamat. Thank you. Kapit tayo, kapit tayo. Tara, maglakad-lakad muna tayo para matunaw tayo ng pagkain. Maraming salamat nga po pala sa pagsama niyo sa amin. Hanggang sa muli po. Please like and subscribe.